Hello and welcome sa Soul Manhua channel. Please like, comment and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update kita pag may bagong upload ako. Salamat! Huling episode, iniwan namin ang tagapangasiwa ng laro na inilalagay sa kani-kanilang lugar. Ito ang oras na napagtanto niya na hindi siya ang makapangyarihan sa lahat at invincible sa harap ng mga tao. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Malungkot habang nakatingin sa gininto ang dugong lumabas dito, iniisip niya kung may tao ba talagang naglakas loob na magbuhat ng kamay sa kanya nang malinaw na tumalikod siya para gumanti, ngunit wala ng tao sa likod ng kanyang itim na side ay nawawala na sa kanyang paningin na. Ang split second lang ang kailangan ng MC para lumitaw at para mahuli ang anghel na natigilan ay hinawakan ni Blackie ang isa sa kanyang mga pakpak at ito. Nabigla agad ang anghel na alam niya kung ano ang mangyayari, ngunit kahit noon pa man. Sumisigaw pa rin siya at tinanong kung ano ang gagawin ng taong ito sa kanya. Nakiusap din siya na itigil na niya. Ay iyon ang aming MC ay talagang walang awa, wala siyang pakialam tungkol sa kanya at sa kanya naputol ang mga pakpak na tulad nito ay uri ng marupok. Halos mawala ng malay ang anghel sa sakit na naramdaman sa sandaling iyon at habang pinupunit ito ng itim na karit, lalo pang tumalsik ang gininto ang dugo sa buong lugar. Nakakita na ba kayo ng anghel na walang pakpak? Buti na lang. Malamig na titig at ekspresyon ang sinabi ni MC sa kanya na itigil na ang pagiging crybaby Blackside. Hindi tumigil doon at humawak siya ng isa pang wing. Hinayla niya ulit ito habang sumisigaw ang anghel, lahat ng pakpak ay ngayon. Tapos nagkomento si Blackie na kasama nito ay hindi na rin siya makakatakbo. Tinanong kung ang pakiramdam na ito ay nasaktan ng anghel at syempre sumagot siya ng oo. Tulad ng isa pang paa ay napunit mula sa kanyang katawan, pagkatapos ay isiniwalat ni MC na sa loob ng 5 minuto ay siya na ang pagtatanong ng mga ganitong klaseng tanong. Kung natuloy ang plano niya ay panay ang tawa niya sa anghel noon. Sinubukang tanggihan ang mga pag-aangkin na ito at ibinulalas na siya ay nabaliw na, at iyon ang oras kung kailan ibinunyag ng itim na Sideth ang nakatagong punyal sa likod ng mga pakpak. Ay sinabi niyang sasaksakin siya ng anghel na ito sa likod gamit ito armas, at dahil natahimik ang anghel ay kinumpirma ni MC ang kanyang intensyon, ngunit sinusubukan pa rin niya makipag-usap sa kanyang paraan sa labas ng sitwasyon. Blackside sa ngumiti at sinabi yun sa kanya, hindi niya talaga kailangan nagsisinungaling dahil siya masasabi na sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mukha ay hinarap din niya ang anghel bilang libing nang marinig ang pahayag na ito. Libing nalilito siya, tapos nagtanong MC paano niya nalaman ang pangalan nito, ngunit ang lahat ng lalaking ito. Ang sagot niya ay hindi na niya kailangang malaman kasabay ng paglabas niya ng kanyang bagong nakuha na punyal mula sa imbakan. Nagpanik si Space Burial nang makita ito. Tinanong niya kung bakit inilabas ni MC ang kanyang sandata. Bigla na lang niyang binyantaan si MC na puputulan ang ulo nito gamit ang kanyang kakayahan, na sinabi niya na sa pamamagitan lamang ng pag-snap ang kanyang mga daliri bagay ay maaaring magtapos ng masama para sa kanya, pero alam na ni Blackie na siya hindi na niya magagamit ang nasabing kasanayan bilang siya. Nagamit na ito kanina. Ito din ang dahilan kung bakit siya naging confident bilang para sa paglilibing. Ang tanging magagawa niya ay ang pagnganga ng kanyang mga ngipin. Wala siyang ibang pagpipilian ngayon kundi itong angel na ito ay hindi basta-basta sumuko. Ay sinabi niya na malalaman ng ibang mga anghel kung siya ay papatayin at ang kanyang mga kasama maghiganti laban sa Blackside. Ang tanging problema ay alam ng MC na ang lahat ng mga anghel ay mga egoista na walang pakialam negosyo ng ibang tao at wala silang pakialam kung isa sa kanila ang mapatay o hindi. Ang MC ay malapit ng isagawa sa kanya ngayon, ngunit sinubukan niyang bigyan siya ng mga dahilan para hindi ito gawin. Sinabi niya na ang paggawa nito ay hindi makikinabang sa kanya, na hindi na makakauwi si Blackie, pero gaya ng sinabi namin kanina, alam na niya lahat ng mga salitang ito ay hindi totoo dahil sa huling alok. Sinabi ng anghel na maibibigay niya sa kanya ang lahat ng impormasyong kailangan ng lalaking ito. Lahat ng misyon, pero hindi naman talaga kailangan ni Blackie. Tumakbo na siya sa lahat ng mga bagay na ito 79 na beses, at lahat ng mga pangyayari ay nakatatak na sa kanyang isipan bukod pa kung kailangan niya
Impormasyon na maaaring pinahirapan lang siya nito hanggang sa ilabas niya ang lahat ng kaalaman na mayroon siya pagkatapos ng pahayag na iyon. Nagulat ang anghel habang ang punyal sa aming kamay ng MC ay dumiretso sa kanyang dibdib. Isang malinaw na pahayag na ang mga tao ay dapat talagang mag-ingat dahil maaari silang magulo sa maling taong libing ay nahulog sa lupa. Sa sandaling mabunat ang punyal mula sa kanyang katawan ay lumitaw ang isang notification ng system at kinumpirma nito na ang aming natalo lang ni MC ang isang anghel na siya rin ang pinakaunang manlalaro na nakagawa ng bagay na ito bilang gantimpala na ipinagkaloob sa kanya. Ang pamagat ng unang Angel Slayer sa ibabaw ng dalawang bagay na yun ay nagkatotoo sa kanya. Mga kamay ang isa sa kanila ay tinawag na dugo ng anghel at ang pulang rune ay tinawag na rune of mamamatay tao Black Side. Agad na ginamit ang rune at ito ay itinatak sa kanyang katawan pabalik sa titulo ng pagiging unang Angel Slayer. Ang epekto nito ay madodoble nito ang lahat ng mga istatistika ng player na MC pagkatapos ay naalala yon sa unang pagkakataon na natagpuan niya. Ang tungkol sa mga gantimpala ng pagpatay sa mga anghel ay noong siya ay nasa kanyang ika-13 na pagbabalik, nakaganti siya sa isa sa kanila. At ang mga item ay lumitaw bilang para sa Butcher Rune na kilala rin bilang Rune of Slaughterer. Ang epekto nito ay bawat-bawat. Kapag napatay ang isang target, tumaas ng 1% ang lahat ng istatistika at mayroon itong maximum na nakangiti ang 100% Black Side habang tinitingnan ang mga bagay na nakuha niya. Bawat reward ay maihahambing na sa isang natatanging item na naisip na ang ibang mga anghel ay magugulat sa sandaling malaman nilang nakakuha na siya ng isa pang rune. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang iniisip na may isa pang dahilan kung bakit niya pinatay ang Beryl at yun nga. Para makuha ang bagay na ito na nababalutan ng gininto ang liwanag dito mismo ang dugo ng anghel ito ay isang bagay na nauubos. At maaari nitong baguhin ang klase ng user sa Reaper. Ang tanging kinakailangan ay ang player ay dapat na kahit isang tiyak level sa larong ito. Ang lahat ng manlalaro ay makakakuha ng klase simula sa level 10, may kabuuang 30 iba't ibang klase at ang pagpapalit ng mga klase ay simple lang na kailangan lang gawin ng mga manlalaro. Kumuha ng item sa pagbabago ng klase na karaniwang natural na nakukuha sa pamamagitan ng pangangaso o pagtupad sa mga simpleng kondisyon, ngunit mayroon palaging mga exception at iyon ay kapag nagbabago sa isang natatanging klase na ibinibigay lamang sa isang manlalaro na nakakuha nito sa ilalim. Espesyal na mga pangyayari. Ang pangunahing halimbawa para dito ay ang dugo ng anghel na gagawing Reaper ang manlalaro at syempre, ang mga natatanging klase ay nasa ganap na naiibang antas kaysa sa mga regular na klase ng bonus stat advancement runes na kasanayan. Komposisyon at marami pang MC ay talagang natutuwa na ibalik ang lahat kahit na ang unang misyon ay hindi pantay. Tapos habang tinitingnan niya ang window ng kanyang status, gumamit siya ng espesyal na reward mula sa pagiging isang rango sa lahat ng zone. Ito ang mga pagpipilian na maaari niyang makuha at kabilang sa mga pagpipiliang ito ang tanging kailangan niya ay ang makakatulong sa kanya. Maabot ang level 10 sa lalong madaling panahon para makapagpalit siya ng klase at iyon ang 3 beses na nakaranas ng buff na ito. Epekto ay ilalapat sa 2 end mission. Automatikong lahat ng bagay ay magiging maayos sa oras na ito sa paligid ng Black Side. Pagkatapos ay tumingin sa Fallen Angel at naisip na ito ang kanyang huling shot sa pag-clear ng laro upang gawin ito siya. Handang gawin ang lahat ng kailangan para lumakas siya pagkatapos ng ilang sandali sa unang round. Nang misyon ay sa wakas ay natapos na ang kabuuang mga nakaligtas sa lahat ng mga rehiyon ay humigit kumulang 700 milyon at ang mga sa loob ng zone ng MC ay humigit kumulang 5,000. Ang inihayag din ng anunsyo na ito na sila ay ililipat na ngayon pabalik sa kanilang orihinal na katawan sa kabilang dimensyon kung saan magaganap ang susunod na misyon. Ika-1 ng Pebrero taong 2023 ay naghahabol ng hangin ang mga lalaki nang siya ay nagising. Mula sa kanyang malalim na pagkakatulog ay agad siyang laminggalinga sa paligid at naisip na natutulog lang siya mismo sa gitna ng lungsod sa ang kaganapan sa bagong taon. Bell ay napuno ng kalituhan ang mukha niya habang iniisip niya ang nangyari sa lahat ng naiisip niya.
Nang ay na siya lamang ay nagkaroon ng kakaibang panaginip, ito rin ang pareho para sa lahat ng iba pang mga tao na noon naruroon sa lugar na iyon. Wyman tinignan niya ang phone niya at nakita niyang nakalagay na ito 52M ganun din. Lumipas ang tagal ng panahon sa panaginip niya ay nagsisimula na ring magising ang mga kaibigan niya at nagreklamo sila ng parehong sakit. Kanilang ulo at katawan ang mga taong ito pagkatapos ay nagpapalitan ng impormasyon sa isa't isa at kinumpirma nila na ang parehong panaginip ang nangyari sa lahat. Sila ay nagpanik din dahil gusto nilang malaman kung bakit lahat ng ito ay nangyayari sa kanilang lahat. Maaari nilang tapusin sa ngayon ay na ito ay talagang hindi isang panaginip at mas maraming mga tao ang nagsisimula ng mapagtanto. Katotohanan ito at inisip nila kung ipapadala pa ba sila sa ibang dimensyon sa unang araw ng Pebrero, ngunit habang tumatagal, napadaan ang ilan sa kanila ay napansin din na hindi ginigising ng ibang tao na nasa paligid nila ang isa sa kaibigan niyan. Hindi gumagalaw ang pangalang Tesk ang lalaking ito, saka lumapit sa kaibigan at tinawag ang kanyang pangalan. Bumungad tuloy ang mukha ni TK at namumutla na ang kawalan ng buhay niya. Katawan ay maliwanag na ito ay ang oras kapag sinubukan nilang tanggihan ang sitwasyong ito sa kanilang mga sarili, ngunit bilang sila napagtanto na totoo ang lahat, nagsimula silang manginig. Sinabi nitong lalaki sa kanyang grupo na hindi humihinga si Tashek at hindi niya rin maramdaman ang kanyang pulso. Nagulat ang mga lalaki nang maisip niyang namatay na ang kanilang kaibigan. Sa isipan nila na baka hindi na siya muling nakaligtas sa misyon laban sa mga goblins na kalbo noon. Tumingin sa paligid at napagtanto na may iba pang mga tao na hindi pa nagigising. Karamihan sa kanila ay mga lalaki ang nagpanik. Habang ang mga taong ito na nakahandusay sa lupa ay pawang mga bangkay na ngayon ay binalot ng takot ang kanilang katawan, habang iniisip nila na kalahati lamang ng sila ay nakaligtas sa mabangis na mga binata, ay makikita rin ang nanginginig na pawis. Nakipagtalo din sa kanyang mukha habang iniisip niya na ang sitwasyong ito ay masyadong nakakabaliw, at pagkatapos ay sumagi sa isip ng lalaking ito na hindi mahalaga kung ano ang katayuan ng mga tao na sila ay bound to live na pantay-pantay ngayon, hindi alintana kung sila ay ipinanganak na may gintong kutsara sa kanilang bibig o hindi. Ang laro ay inalis na lamang ang sigaw para sa mga tao na tawagin ang buhay na hindi patas sa mga tao noon. Sinubukang pakalmeyan ng kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa kanila na kailangan lang nilang siguraduhin na makakaligtas sila sa bawat misyon niya. Idinagdag din na ang bagay na ito na nangyari ay pareho para sa kanilang lahat, kaya hindi nila kailangan na maging hindi patas. Ang kanyang mga komento ay nagpaisip sa kanya ng kanyang mga kaibigan bilang isang baliw na bastard ang kalbo. Bamantong hininga at sinabihan ang mga binata na tinupad lang niya ang pangarap niyang maging thug, at yun ang dahilan kung bakit wala siyang nararamdaman para sa iba. Sila, iba pa rin ang gusto nilang gawin. Napansin din ng lalaki na hindi nakikinig ang mga binata sa kanyang mga salita. Abala ang mga lalaki sa paghahanap ng kung sino sa paligid at walang iba kundi si MC. Sa isip niya, alam niya na ang kanyang aon boy, nakatayo lang malapit sa kanila, pero sa ngayon ay wala na siya. Pagkatapos ay napagpasyahan ng mga kabataang lalaki na marahil ang kanyang anak na lalaki na si Aaron ay hindi nakaligtas sa misyon, na napangiti siya habang iniisip na ito ay tama. Natural, dahil ang taong iyon ay masyadong mahina para talunin ng isang 100 goblins ng mag-isa, ngunit may nahuli ang kanyang atensyon. Mga lalaki ay nakakita ng isa lalaki na may kakaibang kagamitan sa kanyang balikat. Nagtataka ako kung ano ang pakikitungo sa isang ito at saan niya nakuha ang mga malagkit na damit na iyon, at nilunok niya ang kanyang laway. Sa sandaling napagtanto niya ang isang bagay na naisip ng mga binata na gamitin ang window ng katayuan tulad ng nasa loob ng laro, at ito ay talagang lumitaw. Ngayon ang taong ito ay umabot sa antas ng 5 at lahat ng kanyang mga stat point ay inilagay patungo sa kanyang lakas. R-stat, hindi siya makapaniwala na maa-access niya talaga ang feature na ito kahit sa labas ng laro. Narinig siya ng kaibigan niyang nagsasalita tungkol dito at sinubukan din nilang i-access ang kanilang mga ito ay nakakuha ng parehong shock reaction sa kanilang mga mukha. Lahat ng ang mga taong nakaligtas sa misyon pagkatapos ay ginawa ang parehong naisip nila na ang ganitong uri ng bagay ay maaaring magamit din. Sa katotohanan, kumpirmahin ito ay pinulot ng mga lalaki ang isa sa mga bato sa lupa. Kinuyam niya ang kanyang kamao at nagawa niyang durugin ang matibay
Bato na bighani siya nang makita ang tagpong ito na parabang nananaginip pa siya at pagkaraan ng ilang segundo ang kanyang fascination ay naging isang bagay na mas grim, sinabi niya na ito ay napakahusay. Pagkatapos noon ng lahat ng mga saksakan ng balita sa Korea ay nagsimulang mag-cover ng balita tungkol sa hindi pangkaraniwang kababalaghan na ito ay ipinahayag na higit sa 10,000 sibilyan ang biglang nawala ng consciousness sabay pinalabas din ang isang clip. Inilalarawan ang pagdating ng libing sa lungsod ay may nakapagtala rin ng pangalawa ng sumabog ang ulo ng isang lalaki, sa mismong harapan nila at habang umuusad ang video ay iniabot ng nasabing anghel ang kanyang mga braso patungo sa mga sibilyan. Ang susunod na alam nila ay ang mga taong ito ay biglang nakatulog sa mga ulat ng pulisya na kinumpirma din na karamihan sa mga ang mga gumuhong sibilyan ay nasa hanay na 15 hanggang 29 na taong gulang. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nangyayari rin sa buong mundo. Ang mga taong hindi kasama sa laro ay nagsimulang magpanik at mag-post ng kanilang mga katanungan sa social media. Natarante silang lahat, may nagsabi pa nga na peke lang ito sa CGI lang, pero alam ng isang tao kung ano ang nangyayari ngayon ay malapit ng baguhin ang buong mundo sa kabuuan. Ang unang misyon ay nagawa. At higit pang mga bagay ang magsisimulang mangyari. Sinabi ng MC na ito ay simula pa lamang. Ang mga artikulo tungkol sa mga pagkamatay ay dadaloy din ng walang tigil. Sa isang gabi lamang 11% ng populasyon ay namatay bilang ang taong ito ay heading pauwi na naisip niya na ang tunay na problema ay namamalagi pa rin sa ibang lugar. Ang mga nakaligtas sa kakaibang kababalaghang ito ay tinatawag na ngayon bilang mga manlalaro at ang dahilan nito ngayon ay ang pagiging iniimbestigahan sa itaas na ang mga kakayahan ng tinatawag na mga manlalaro ay inilipat sa ang katotohanan sa ngayon ay nakaluwag na wala pa ring manlalaro na may sapat na mataas na istatistika upang baguhin ang mga bagay sa kanilang katotohanan. Ngunit sa paglipas ng panahon ang ilan sa mga manlalarong ito ay mag-level up at maaaring maging transcendent entity no. Kahit anong modernong sandata ang ginagamit ng iba, hinding-hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa mga manlalarong lahat sila ay malapit ng magkaroon. Tinatawag na mga sandata ng tao dahil para sa MC ay wala siyang planong panuurin ang pagguho ng mundo. Sa mga piraso kung iiwan niya ang lahat sa kanilang landas, ang Earth ay mahuhulog sa kapahamakan bago pa man ang ika-20 round. Ang tanging solusyon na nasa isip ng taong ito ay kailangan niyang kontrolin ang mga manlalaro at iyon ay sa pamamagitan ng paggamit ng napakalakas na kapangyarihan. Sa kanyang ika-79 na pagtatangka MC ay mayroon na itong napakalaking kapangyarihan sa kanya, ngunit ang bagay na nagpabagsak sa kanya ay na siya ay lumalaban sa lahat ng laban ng mag-isa. Kailangan niya ng isa pang 4 na manlalaro upang makumpleto ang huli na may mas determinadong ekspresyon. Ay naisip niya na mayroon na siyang 2 tao na may potensyal. Ang isip niya ay nag-isip din siya ng mga pamamaraan kung paano niya sila ma-recruit, pero dahil kasi simula pa lang ng laro ay hindi na siya maglalakas loob na kumilos. Sa isip niya may mas importante pa siyang mga bagay. Kailangang alagaan. Nakalimutan ko ding sabihin sa inyo na ang pangalan niya sa realidad na ito ay Raimin at kami ang magdadaldal. Ating MC na may pangalang yun ngayon, Raimen, pumunta siya sa apartment building na ito. Binuksan niya ang isa sa mga apartment room dahil dito siya nakatira at pagpasok niya ay may napansin siya sa loob nito. Ay isang walang laman na tasa ng ramen na sinabi niyang may isang individual na kumain muli ng hindi malusog na pagkain na ito, Raimin. Binuksan niya ang isang pinto at sumilip siya sa loob ng isang lalaki na mukhang mahimbing na natutulog. Ang pinagkaiba lang nila, ang buhok nila MC ay napangiti habang iniisip na nakakatulog ng mahimbing ang kanyang nakababatang kapatid kahit na hindi pa rin nasa bahay ang lalaking natutulog. Ryan, siya ang nakababatang kapatid ng aming MC na magiging 13 taon na nasa gitnang paaralan. Sa lalong madaling panahon ng kanilang pamilya ay naklaim na isang tipikal na isa, ngunit lahat ng iyon nagbago nang pumanaw ang kanilang mga magulang sa isang aksidente sa trapiko. Ang tanging naiwan para sa isa't isa ay ang dalawa. Sila kahit sa murang edad ay napilitan si Ryan na maging tagapag-alaga ng kanyang nakababatang kapatid na si Rayuan. Ay may mga kapansin-pansing ito, mga pasa at benda sa buong katawan at hindi pa alam ni MC ang tungkol sa mga ito. Regressed siya pagkatapos ay nagpa siya na simulan ng pagbabago ng mga bagay sa paligid sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga ilaw G-bati ni Ryan sa kapatid.
At sinabi sa kanya na oras na para gisingin ang kanyang nakababatang kapatid pagkatapos ay tiningnan ang kanyang telepono at nakitang 6:00 pa lang. Ngunit siya takang pabalik sa kama ay talagang hindi nangyayari tulad ng ating MC Hinayla ang kutsan sa ibaba niya inangkin niya yon. Wala na silang masyadong oras at magpapaliwanag lang siya habang palabas sila inaantok pa si Ryuan. Habang tinatanong ang kapatid niya kung ano ang dahilan sa likod ng lahat ng ito sa kanyang ekspresyon pagkatapos ay nagbago nang marinig niya ang kanyang. Ang boses ni Kuya ay naging mas seryosong tono ito ay dahil ang taong ito ay nagpahayag na ang mundo ngayon ay nasa kaguluhan tulad ng Rayuan nang alam niya ay lumabas ang kanyang kapatid para manood ng pagdiriwang ng bagong taon. Tinanong niya kung ano nangyari ay sinabihan siya ni MC na lumabas muna at sasabihin ito sa kanya ang lahat habang naglalakad sila makalipas ang ilang sandali. Naglalakad ngayon ang dalawa sa kalye, tinitigan ni Ryan ang kanyang kapatid na mabuti kung may nangyari bang masama dito. Ay isa sa mga bihirang kaso ang kanyang kapatid ay may seryosong mukha. MC pagkatapos ay nagsalita at sinabi sa kanya na ang isa ay talagang walang ideya. Kung ano ang nangyayari sa mundo ngayon. Ang pahayag na ito ay gumawa ng isa pang curious at nagtanong kung may nangyari habang siya ay tulog, tapos inutusan siya ni Min na kumuha ilabas ang kanyang telepono at tingnan ang kasalukuyang nangungunang paghahanap na ito. Sinundan ng lalaki ang kanyang nakatatanda kapatid at talagang inilabas ang kanyang telepono ay binasa niya ang mga artikulo tungkol sa isang anghel na nagpakita at nang kidnap ng mga sibilyan. Isa pang mundo. MC pagkatapos ay itinama siya. Inaangkin niya na ang pagkuha ng kanilang mga kaluluwa ay higit pa. Nagulat ang isang tumpak nang malaman niya na ang kanyang kapatid ay isa sa mga lalaki na kinuha din niya. Nalaman na nakaligtas lang si MC dahil nakapatay siya ng 100 duwende. Titingnan sana ng isa kung ayos lang ang kanyang kapatid, ngunit napatigil siya nang sabihin sa kanya ni MC na huwag mag-alala tungkol dito. Bulalas ng isa dahil hindi niya magawang mag-alala sa kanyang kapatid nang mamatay ang kanilang mga magulang. Nagbago ang lahat. Para sa isang pamilya lang na nakuha niya ay ang kanyang kuya, at kahit na nagdadalamhati pa sila ay kinuha ng kanyang kuya. Lahat ng responsibilidad ng ilang lalaki ay kailangang maging matatag upang sila ay magpatuloy sa pamumuhay at hanggang ngayon ang kanyang kuya ay ang tanging taong kilala niya na naging pinakamalakas sa pag-iisip na individual kailanman. Ngunit kahit na pagkatapos ay hindi pa rin niya maisip ang ideya na ang kanyang kapatid ay talagang nakapatay ng 100 goblins. Naisip niya na ang kanyang kapatid ay dapat may mahinang panig din. MC saka pinutol ang chain of thoughts ng nakababatang kapatid dahil alam na niya ang iniisip niya. Dahil nagdududa siya sa kanyang pisikal na lakas, ipinahayag ni Ryan na sa loob ng laro ay may mga istatistika na nagpabuti sa kanila. Kakayahan ito ang naging dahilan kung bakit siya naging malakas para makapasa sa misyon na inaangkin din niya na kapag nakita ni Ryan kung ano siya. Gagawin na sana niya ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, ngunit ang pag-aalala sa kanyang isipan ay nananatili pa rin sa nakababatang kapatid. Huminto sa paglalakad at sinabing hindi niya susundan si MC hanggat hindi niya sinasabi sa kanya kung saan sila pupunta na may kasama pa. Desperadong ekspresyon niya, hiniling na malaman muna ang impormasyong ito, ang mga pasa na sinubukang itago sa ilalim ng mga ito. Bandages pagkatapos ay naging mas kitang-kita. MC ay ito walang laman na ekspresyon sa kanyang mukha bilang siya remembered isang bagay sa nakaraan siya. Saka binigkas ang pangalang Bango pagkarinig nitong si Ryuan na bigla ay napalingon si Ryuan sa ganitong ekspresyon. Pagkatapos ay ibinunyag na pupuntahan nila ang Ted's hideout sa parehong lugar kung saan naging delinkwente ang ulo ng klase ni Ryan. Ang pananatili sa MC ay sa wakas ay nagsiwalat na alam niya na ang kanyang nakababatang kapatid ay binubuli si Ryan. Umaasang malaman niya ang tungkol dito ay sinubukan niyang itago ito sa kanya. Dahil ayaw niyang magdulot ng hindi kinakailangang gulo para sa kanyang kuya na nahihirapan na, pero kay Rai talaga ang pabigat. Min ay patuloy niyang sinusubukang humingi ng tawad sa kanyang nakababatang kapatid dahil hinayaan niyang mangyari sa kanya ang sitwasyong ito. Hindi talaga alam ng nakaraan na nangyayari ito, masyado siyang nahuli sa pang-aapi sa kanyang sarili at pagjuggling sa kanyang sarili, pag-aaral at trabaho ng sabay-sabay. Sa unang pagkakataon na nalaman niya ang tungkol sa katotohanan ay pagkabalik niya mula sa una. Ang buong MC ay gumugol ng isang araw na natutulog dahil siya ay na-trauma sa kanyang pakikipaglaban sa mga duwende. Ng araw na yon ay lumabas si Ryuan.
Para pumunta sa isang lugar ang susunod na alam ni MC ay walang tigil na nagre-ring ang kanyang telepono. Nag-aatubili siyang bumangon at sinagot ang tawag at tungkol kay Ryuan nanlaki ang mata niya sa gulat habang ang sinabi sa kanya ng taong nasa kabilang panig ng tawag na dapat siyang pumunta kaagad sa ospital sa araw ding yun na isinugod siya. Dahil nalaman niyang nasangkot ang kanyang kapatid sa isang insidente ay nakabalik si Ryuan sa kanilang bahay ng buhay ngunit siya na. Bulag sa pambubugbog na natamo niya mula sa Teo pinagsisihan ni MC ang araw na iyon at sinisi ang kanyang sarili sa pagiging masyadong mahina at hanggal. Hindi niya nagawang protektahan ang nag-iisang pamilya niya sa mundong ito pero simula nang mag-regress siya ay binago niya ang kapalaran ni Ryan at niligtas siya sa bawat timeline na ipinangako niya na walang sino man ang makakasakit sa kanya muli samantala dito.